Weiwei, nakaraang taon, pinaiyak ka ba nila? Natutunan ko, kasanayan, mula sa matandang ermitanyo, si Ma Hongjun na may kaunting pera, ay hindi na ako kayang apihin. Dahan-dahan lang, baka masaktan ang tao. Ikaw na maliit na tusongsoro, sabihin mo, si Xiaofeng ba na duwag ay nakuha ka na? Ang duwag na iyon ay hindi man lang makapangahas na humalik. Hindi katulad ko na sanay na sa laban. Sandali lang. Baka naman bumalik na ang duwag mong nobyo. Sakto, para makita niya ang totoo. Sino ba yan sa umaga? Weiwei! Bumalik na ako. Xiaofeng, ikaw nga. Gusto kitang sorpresahin. Hindi ka ba masaya, mahal? Sino ang nasa pintuan? Ma Hongjun! Xiaofeng! Walang kwentang tao! Xiaofeng, wala kang kwenta, wala kang silbi. Akala ko matagal ka nang wala. Hindi mo pa nasubukan ang lakas ng Lingwei, di ba? Sigurado akong natikman mo na. Ang saya-saya mo. Haha! Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa akin. Siya'y sinaktan ko para sa'yo. Naglakbay ako ng 2 taon at pinagtaksilan mo ako. Hindi lang basta sino, kundi siya pa. Xiaofeng, isa ka lang ampon ng pamilyahan. Ano bang makukuha ko sa'yo? Bulag ako noon, pinili kita, pulubi. 2 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa rin nagising. Narinig mo? Akala mo ba? Tapos na ang nangyari noon. Ngayon, nahuli ka sa akto. HMPH, ano bang pinagtatawanan mo? Ma Hongjun, itong sakit mo sa katawan, 2 taon ka nang pinahihirapan, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil 2 taon na tayong di nagkikita. 3 beses mo siyang pinabayaan. Parang gago ka. Inaapi mo ang tao. Tumigil ka dyan. Hindi mo matanggap na kasama ko si Ma Xiao. Ano? HMPH, talagang gusto kitang iwan. Wala kang silbi. Sabihin mo sa malas mong kapatid na magingat sa kanyang bibig sa susunod. Kapag nakita kita, maglakas loob kang sampalin ang kapatid ko. Hindi lang ako ang nabugbog sa kapatid mo. Matatalo kita ngayon. Naglalakas loob kang sumpayin ako. Ipapakita ko sa iyo ang leksyon. Hindi pa ba sapat ang leksyon mula 2 taon na ang nakalipas? Kaya mo akin gastos kung makipagsapalaran kay Ma. Halika sa akin. Buksan mo ang pinto. Huwag na, tama na. Nagkamali ako. Ikaw ang nasaktan ko. Kung gusto mong maghiganti, lumapit ka sa akin anumang oras. Hayaan mong maglakas loob na hawakan ang aking kapatid na babae at pupuksain ko ang iyong buong pamilya. Malandi ka! Nangaakit ka ng lalaki ko! Gusto mo bang mamatay? Bitawan mo ako! Hindi ko nga kilala ang boyfriend mo. Siya ang nanggugulo sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka marunong umamin. Ano? Ngayon, ipapahiya kita sa harap ng lahat. Bitawan mo ako! Kuya, sa wakas bumalik ka na. Bumalik ako. Nagtiis ka ng hirap mga araw. Sino nagakalang magmukhang nanay natin? Ang lakas ng loob mong sipain ako. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang boyfriend ko? Siya ay si Wang Yongfeng, ang pangalawang anak ng Wang Group. Wala akong pakialam kung sino siya. May 3 segundo para umalis. Hintayin mo lang ako, kuya. Malakas ang impluensya ng boyfriend niya, pero kinakabahan ako sa posibleng ganti niya. Tingnan natin kung kaya niya talagang gawin iyon. Hoy Qianqian, bakit hindi ka umuwi? Kumain na sila. Ito ang boses ni Qin Hui, Ate Qianhui, 2 taon na mula nang umalis. Kumusta na siya? Kuya, ayoko nang bumalik doon. Hindi iyon ang tahanan natin. Qian, utang na loob natin sa pamilyahan ang pagpapalaki sa atin. Hindi natin dapat kalimutan. Pero kuya, nangangako ako na magkakaroon tayo ng sarili nating tahanan. Nanay. Tay, nandito na ako. Buti at nakauwi ka na. Marami kang hirap na dinanas sa labas nitong 2 taon. Di ba? Tay, kumusta ang kalusugan ninyo? Ay, naako! Alam mo pa palang mag-alala sa tatay mo. Nagkaproblema ka dahil sa babaeng walang kwenta. Umalis ka ng 2 taon. Walang balita. Paano? Hindi ka na makasurvive sa labas kaya naisipan mong umuwi. Nanay, sinasabi ko sa'yo, Xiaofeng,
Hindi nagpapalaki ng tamad ang pamilyahan. Pasensya na! Si Jen na nanay, si Kuya Feng din kasi, umalis ng matagal nang walang pasabi. Hindi kami nakapaghanda ng reunion meal. Tawagin si Xiao Wei para kumain. Nanay, kakauwi lang ni Kuya Feng. Pupunta na ako. Samahan mo ako. Inalagaan ko sila, magkapatid, ng maraming taon. Bakit hindi ko pa rin sila mapasunod? Ako na ang pupunta bilang kuya. Dapat lang nabatiin ko si Xiao Wei. May magnanakaw ba? Sabi mo? Ang ganda ng postura nyo ah. Sige lang, ituloy nyo lang. Wala akong nakita. Ikaw pa! Tinawag na kayo ni Mama para kumain. Huwag kang tumakbo. Tay, saan mo nakuha yung bracelet? Pinili ni Xiaolu para sa'yo. Gawa sa Jade Bodhi Beads. Gawa yan sa bungo. May masamang espiritu sa loob. Kalokohan yan. Huwag kang manggulo. Fengji, bakit tinatakot sina Zheng Wei at Xiao Luo? Hindi dapat sinasabi ganitong bagay. Hindi ako nagbibiro. Ang kwintas na ito, kapag matagal na suot, ay maaaring makasama kay tatay. Tama na. 2 taon ka nang wala, pero parang walang pinagbago. Bumalik ka lang ba para magpanggap na marunong? Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka naglalakad pa rin kayo ng kapatid mo sa kalye para mamalimos. Xiao Wei, huwag kang magalit sa kanya. Hindi natin siya dapat patulan, hindi sulit. Nakakatawa ka. Kailangan kang pagsabihan ni tatay. Mula nang bumalik ka, wala kang nasabing kahit isang magandang salita. Nagkagulo pa, nakakadismaya ka. Tatay, pakiusap. Itago nyo itong anting-anting sa inyo. Kahit hindi ako magaling magsalita, hindi ko kayo sasaktan. Naku, seryoso ka ba? Gusto mo bang mapahamak si tatay? Mommy, babagbugin niya ako at hindi pa rin magiging stepson mo ang pamilya niyang Han. Nagpapasalamat sa pamilya Han sa pag-aaruga sa akin ng mahigit 10 taon. Hindi ko ito malilimutan. Si Qian Qian. Bukas, lilisan na ako sa bahay ng Han. Han Dongping, tandaan mo ito. Ito ang 2 maliliit na hayop na inampon mo. Sinabi sa iyo, ang ampon ay parang lobo. Hindi kailanman magiging tapat. Kahit may pagkakamali ang nanay mo, siya ang nagpalaki at nagpakain sa inyo. Kuya Feng, hindi mo na pwedeng basta na lang umalis. May problema tayo sa pondo. Pwede mo ba akong tulungan? Matanda na ako. Manatili at tulungan si Chihui sa pamamahala ng kumpanya habang kailangan ako ng pamilyahan. Ibibigay ko ang lahat. Ang utang ko sa pamilyahan, hindi ko malilimutan. Ay, sinabi mo yan. Yung utang ni San Mao, Donkey na 150,000. Bukas, singilin mo lahat ng utang ko sa pagpapalaki sa inyo. Bago ka makaalis, hindi siya pinapahirapan. Si San Mao, Donkey parang matigas na karne. Sinubukan ng pamilya singilin siya ng maraming beses pero laging bigo. Manahimik ka! Kailan pa ako kumampi sa masama? Bukas, kukunin ko ang pera. Hindi namin ipagdadamot ang perang nagastos mula sa Han family. Ang Huangpu ay magdadala ng pansamantalang saya sa iyo. Tay, ang nanay mo ay may masamang ugali. Huwag mo na lang pansinin. Bukas, pumunta tayo sa swimming pool para mag-relax. Sumama ka na rin. Si Xiaolu, ito yung bracelet na iyon ay napapunta ko na kay Han Zhenwei para ibigay sa tatay niya. Huwag kang mag-alala, Nanji. Si Han Zhenwei talagang walang kwenta. Ngayon, hawak ko na siya. Lahat ng sabihin ko, pinaniniwalaan niya. Sino si Nanji? Bakit sinasaktan ng pamilya Han? Sino ako noon? Ikaw pala ay isang palamunin. Tinanong kita kung sino si Nanji. Huwag mo akong itulak maging marahas. Huwag sumausaw sa bagay na wala kang kinalaman. Ampon, hindi ka gusto ng pamilyahan, bakit nag-aalala? Walang galang ako! Hindi ako marunong lumanggoy.
Selby, tulungan mo ako. Commissioner, Guro. Commissioner! Guro! Hawakan mo siya! Kalma ka lang! Hindi hinawakan. Gusto niyang siraan ang tatay mo. Magising ka. Walang hiya. Pati babae ng kapatid mo, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Mas pinili magtiwala sa iba kaysa sa akin. Kuya Feng, ano ang nangyayari? Ni hindi mo gustong paniwalaan si Xiaolu. Ate, ayos ka lang ba? Buti na lang at nailigtas ka ng binatang iyon kanina. Nailigtas ka. Nakita ko sa CCTV na nahulog ang dalaga sa tubig. Binata ang nagligtas sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Mukhang may pinag-aralan ka, pero palaaway ka. Sino ang tinatawag mong palaaway? Ano ang nangyari? Nahulog ako sa swimming pool kanina at si Xiao Feng ang nagligtas sa akin. Siguro kaming magkalapit. Sa kabako, nagwala ako. Pwede bang basta-basta sabihin ng ganyan? Tingnan nyo ang mga itsura nyo. Si Xiao Feng ay isa ring tao ng pamilyahan. Kuya Feng, huwag kang magalit kay Xiao Wei. Lahat ng nangyari kanina ay isang pagkakamali. Hindi ako galit. Pinabayaan ko na lang. Qianhui, kung naniniwala ka sa akin, ilayo mo si Xiao Wei kay Zhang Xiaolu. Ang babaeng iyon ay makakasama sa kanya. Kuya Feng. Hindi ba ang ampon ng pamilyahan? Anong ginagawa mo? Bumalik ka at sabihin mo, kay Tia na pasensya na. Walang pera. Malinaw na nakasulat ito sa papel. Mahigit 4 na taon mo ng utang ito. At ngayon, kailangan mo ng bayaran. Walang palugit. Bayaran ito ng buo. Walang kulang. Mga tao! Wow! Subukan mong galawin ako. Ang boss ko ay si Zhao Dongjiang. Sa buhay at kamatayan, tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Pinapayuhan kita na bayaran mo na ang utang mo para makabawi ka ng kabutihan. Marami na akong nakitang ganyan. Nagpapanggap ka sa harap ko, pero hindi ako naniniwala. Sandali. Sa tingin ko ito ay namamanang sakit sa bato na pinalala ng labis na pagpapakasasa nitong mga nakaraang taon. Ngayon, kahit ang pag-inom ng gamot ay mahirap na. May pag-asa pa ba ako? May pag-asa pa. Pero unahin mo munang bayaran ang utang. Basta't pagalingin mo ako. Agad kong babayaran ang utang. Ang sarap naman nito. Ito ba ang spiritual water? Pamana ng aking guro. Ang swerte mo. Salamat, Feng Ji. Isa kang himalang manggagamot. Huwag magbula. Bayaran mo ang utang. Feng Ji, ang tsik na nagkakahalaga ng 2 milyon. 1,500,000 ang utang mo. Sobra na ito, di ba? Yan ang interest. Pasasalamat sa iyo. Ang BMW ay para rin sa iyo. Mukhang marunong ka rin magpasalamat. Basta't masaya ka. Hello, boss. May pag-asa na ang sakit mo. Next week, I can drive to pick up Ken. Pakiusap, tulungan mo kami. Isugod sa ospital. Na-aksidente kami. Ang ambulansya ay naipit sa trapiko. Sumakay ka na. Salamat. Asawa? Pasensya na, Ginoo. Ginawa na namin ang lahat para sa kaligtasan ng buhay. Pilitan at iligtas siya. Ako si Wang Yongche.
batang amo ng Yongshandu, may ligtas niyo ang asawa ko. Ibibigay ko kahit ano. Hindi ito tungkol sa pera, huwag magpatumpik-tumpik. Kapag may nangyari sa asawa ko, kayo ang mananagot. Kaya ko siyang iligtas. Sino ka? Doktor ka ba? Paano mo siya ililigtas? Iligtas mo ang asawa ko. Kahit magkano ang hingin mo, ibibigay ko. Nakikiusap ako, iligtas ang asawa ko. Dati akong estudyante sa ospital ng tradisyonal na Tsino. May alam ako kaunti. Ang tawag dito ay sulocking needle. Natitiyak na mananatili ang kanyang kaluluwa. Wang Xiao, nakita mo naman. Hindi siya tunay na doktor. Kung may mangyari sa asawa ko, hindi kami mananagon. Wala nang pag-asa ang asawa ko. Sinasabi mong walang pag-asa. Doktor siya ng tradisyonal na Tsino. Walang silbi ang mga batang doktor ng tradisyonal na Tsino. Akala mo kung sino. Patay na ang asawa mo. Ano ang masamang balak mo? Wang! Isang pagkakamali lang at hindi na maililigtas ang asawa mo. Paalisin ang mga hindi kasali para hindi maantala ang pagligtas. Kapatid, naniniwala ako sa iyo. Umalis ka. Doktor, kung mailigtas ko ang asawa ni Wang, maghubad at tumakbo sa ospital. Kung hindi mailigtas, ipapakulong kita. Ito ba ang asawa ko? Tao o multo? Ginoong Wang, ligtas na ang asawa ninyo. Kailangang magpahinga para tuluyang gumaling. Napakagaling, ligtas ka na. Talagang napakagaling. Nurse, pakiusap. Samahan mo ang asawa ko sa kumpletong pagsusuri. Paano ito nangyari? Paano ito possible? Anong klaseng pakana ang ginawa mo? Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Hindi ka tumulong, tapos ikaw pa ang galit. HMBH! Kapatid, hindi ko alam ang iyong pangalan. Narito ang 1,000,000 bilang pasasalamat ko sa iyo. Ako si Xiao Feng. Responsibilidad ng doktor magpagaling at magligtas ng tao. Bukod pa rito, nakikita ko na kayong mag-asawa ay mukhang mabait. Kaya't ang araw na ito ay bunga ng inyong mabuting gawa. Kapatid, mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Kung hindi mo mamasamain, magkapatid tayo mula ngayon. Ah, magkapatid? Kapatid, pamana, jade pendant, sa'yo. Hindi pwede. Hindi mahalaga ito, pero tanggapin mong iniligtas mo ang buhay ng asawa ko. Kanyang buhay karapat-dapat sa ganitong pagkilos. Maraming salamat, Kuya Chen. Sa pendant, magiging madali para sa iyo. BMW, saan ka kumuha ng pera para bumili ng BMW? Ninakaw mo ito. Ito ba ay regalo ni San Maolu? Naku, ang pagyayabang ay walang buwis. Sino si San Maolu? Kaya ba niyang magregalo ng kots sa'yo? Binalik niya ang pera sa akin. Hindi siya sinungaling. Binalik ni San Maolu ang pera sa'yo at binigyan ka pa ng kots. Siya ba ang tanga? Tingin mo kami ang tanga. Kung maibalik niya ang pera, lulunurin ko ang sarili ko. Ito ang tsik. 2,000,000 kasama ang interest. Kunin mo, Xiaomi. Fengji, totoo ba ito? Hindi ko kilala si San Mao. Pero, swerte, hindi kanya binugbog. Tapos binigyan ng pera. Akala ko niloloko mo ako. Maliit na gago. Kung totoo ang tsik, dapat siya ang humingi ng tawad. Nanay, totoo ba itong 2,000,000 tsik? At huwag kang kumampi sa iba. Ako ang tunay mong kapatid. Totoo ang tsik. Nagkamali tayo sa paghusga sa bata. Swerte ka lang talaga. Hindi ko na ito palalakihin pa. Xiao Wei, kunin mo na. Ang talo ay talo. humingi ka ng tawad kay Fengji. Bilisan mo. Bakit ako magsosorry? Xiao Wei, kung ayaw mong magsorry, kalimutan mo ang share mo sa kita next month. Ikaw talagang batang babae. Bakit ka kumakampi sa iba? Kahit na tayo ay isang pamilya.
Paano nasabing kumakampi sa iba? Nagsorry si Xiao Wei. Kanino siya nagsorry? Long Ji, Liu Ji, ay Xiao Wei. Hayaan mo na ngayon. Sa susunod, tutulungan kita na siya'y mapigilan. Si Xiao Wei Xiaofeng ay isa lamang ampon. Bakit pa ulit-ulit siyang tinutulungan ng tatay mo? Huwag kang mag-alala. Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Pero mag-ingat ka. Ayokong makihati siya sa mana mo kapag Nagpakasal tayo. Kung malaman ng magulang ko na nagnanakaw ako, baka bugbugin nila ako. Ano pag nanakaw ito? Ang mga bagay ng tatay mo ay magiging sayo balang araw. Huwag hayaang makuha ng ampon iyon. Huwag sabihing hindi kita binalaan. Susundin ko ang payo mo. Kuya Feng, may sakit ang kuya ko. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo para tingnan siya. Sige, alam ko na. Pupunta ako bukas ng umaga. Tahimik ka maglakad, parang multo. Nasa silidaklatan ni Papa ka. Anong ginagawa mo? Kusina ito ni Papa. Gusto kong maglibot. Anong hawak mo? Ibigay mo sa akin. Si Xiaofeng gusto akong saktan. Tulungan mo ako. Ginagawa mo, 10 oras ng gabi. Nay, inaaway niya ako. Huwag mong isipin na dahil sa pera ni San Maolu, pwede ka nang magyabang sa pamilyahan. Hanggat nandito ako. Huwag subukang magpasaway. Si Han Jingwei, nagnanakaw ng ginagawa ni Papa. Ma, hindi ba ako nagkamali? Yun ba si tatlong buhok na siga? Oo nga. Hindi ba si Xiaofeng ang tambay sa kalsada? Naging siga na. Naging loko na. Si Xiaofeng, si Dr. Xiao. Siya ang nagpagaling sa sakit ko. Ikaw ang ampon ng pamilya Han. Kilala ka ni Ginoong Zhao. Hindi kilala. Gustong makipagkita sa'yo. Sino siya? Ako ang naghahanap sa'yo. Hindi ko akalain na si Teodong ay kaibigan ng tatay ko. Hinahanap kita, pero ikaw ang unang lumapit. Hindi ko alam saan ka natuto ng tradisyonal na medisina ng China. Bumalik ka para magkalat ng sismis at manloko. Buti na lang iniwan kita. Bakit hindi ko nakita na bulag ka noon? Mark! Bilisan mo at ipagtanggol mo siya. Uncle Dong! Dong, bigyan mo naman ako ng pabor. 3 asno. Ano ka ba talaga? Binibigyan kita ng respeto. MPH, 3 asno. Sinasabi ko sa'yo, itong gulong na ito, hindi mo kaya. Umalis ka na. Lumuhod ka sa Red Army. Hayaan mo akong basbasan ang iyong mga binti. Kung hindi lumabas ng buhay. Ano pa ang inaantay nyo? Tapusin nyo na! Ganito ba ang kaya niyo? Kuya Xiao, puro itong maling akala. Sa pagkakataong ito, ikaw ang magiging panganay kong kapatid sa hinaharap. Pwede kitang patawarin, pero depende yan sa kung paano mo ito haharapin. Hayop ka! Naglakas loob kang galitin si MR Xiao! Sige na. Tama na. Ako, CMR. Kung hindi dahil sa kabutihan niya, patagal ka ng napahamak. Dapat na nating pag-usapan ang tungkol sa ating problema. Paano mo balak ayusin ito at magbayad ng danyos? Handa akong magbayad, may 2 akong sing. Ang isa ay mula kay Ma Hongjun na nagkakahalaga ng 1 milyon. Ang isa pang check ay nagkakahalaga rin ng 1 milyon bilang kabayaran ko kay MR Xiao. Patawad sa aking pagkakamali at salamat sa inyong kabutihan.
Natanggap ko ang iyong pera, kaya tutulong ako. Ayon kay Sanji. Narinig ko kay Sanji na hindi maganda ang lagay mo, pero huwag mag-alala. Ginoong Xiao, baka kulang lang ako sa pahinga. Kung hindi ako nagkakamali, madalas mo bang nararamdaman ang panghihina ng katawan? Madalas kang nababalisa at masakit ang ulo sa gabi, lalo na't panay ang bangungot. Ginoong Xiao, paano mo nalaman? Hindi nasabi kay Ginoong Xiao, nakatagpo ka ng masamang dragon na nagising. Ang masamang dragon ay nagdudulot ng kaguluhan. Kapag nagising ito, para na itong nabuhay muli, paano mo ito kakayanin bilang isang ordinaryong tao? Mayroon bang tao sa paligid mo kamakailan na nakatagpo ng dragon ni Neja? Siya ay nagdudulot ng problema sa iyo. Mas mabuti pang palayuin mo siya agad. Kung hindi, nasa panganib ang iyong buhay sa loob ng 7 araw. Sanji, ibigay mo ang iyong kamay sa akin. Isuot mo ang uniforme. Makakatulong ito sa iyong kaligtasan. Salamat kay Ginoong Xiao. Kung hindi lang dahil sa may kakayahan ka, hindi kita papansinin. Dongji, binili ko na ang mga bulaklak para sa'yo. Dongji, maawa ka. Dongji, hindi ko sinasadya. Hubarin mo ang damit mo. Fengji, saan tayo? Ihatid mo ako sa Hans Group. Fengji, mula ngayon ikaw na ang boss ko. Magiging dedicated driver mo ako. Kahit anong oras, tawagin mo ako. Ayos ba to? Hindi ka na ba sasama sa pagbangga ng bus? Mula ngayon, ikaw lang ang susundan ko. Pwede bang tumayo ka muna bago magsalita sa harap ng tao? Qianhui. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Matagal na kitang gusto. Wei Qiang! Magkaibigan tayo. Itigil mo na to. Tumayo ka bago magsalita. Kung di mo ako sasagutin, luluhod ako. Hanzong, sagutin mo na siya. Hanzong, saan ka pa makakahanap ng ganito kabait na tao? Guwapo at mayaman pa. Tumigil kayo. Isa-isa kayong nagkakalat. Wala na bang trabaho? Sino siya? Hindi ko kilala, pero mukhang bagong leader. Sino ka? Bakit saan ako magpunta? Nandiyan ka? Kuya, ako si Feng. May reklamo ka ba? Akala ko kung sino na. Yun pala ay ang tamad na tambay mula sa pamilya Han. Ako ang tambay. Di ba naghubad ka sa ospital at tumakbo ng walang damit? Kaya naging hubad tambay ka? Kaya pamilyar ang mukha mo. Ikaw ang kilalang hubad chief doktor usap-usapan sa bayan. Oo nga. Itong tanga ay tinanggal ng ospital. Nakita ko pa ang kanyang maliit na ibon. Sobrang liit. Kayo talaga. Nakakatuwa ka. Kung may ganitong lalaking magtapat sa'yo, sabihin mo agad sa akin para ma-check ko muna. Hoy, oras na para makipagkita kay kliyente. Han. Si Kuya Feng. Kuya Feng, samahan mo ako makipagkita sa kliyente. Pumunta ako sa Zhao Group para sa kontrata. Sabi nila hindi raw maayos si Manager Wu, kaya medyo kinakabahan ako. Manager, kumusta? Manager, hindi tayo nagmamadali sa ating pakikipagtulungan. Hindi nagmamadali, mag-inuman muna tayo. Si Han hindi sanay sa alak. Ako iinom para sa kanya. Ababado, ako ang umiinom kasama ang iyong boss. Wala kang karapatan magsalita. Manager, pwede na ba tayong mag-usap tungkol sa pakikipagtulungan? Han, nag-book ako ng isang luxury room sa itaas. Mas mabuti pang mag-usap tayo ng mas malalim ang pakikipagtulungan. Siyempre walang problema. Usapan. Walang hiya ka. Hey, si Xiaoming ay medyo matapang. Sa isang salita ko lang,
Kaya ng Zhao Company pabagsakin ang kumpanya nyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mo bang umakyat at makipag-usap sa akin? Ikaw, walang modo. Paano ako nasaktan? Kanselado na Hanjiang meeting at ating collaboration. Tama na, Feng Ji. Umalis na tayo. Hindi pa naman napipirmahan ang kontrata. Ako ay tao ni Zhao. Tawagin mo si Zhao Dongjiang para makipagkita sa akin. Kung hindi babalin ko ang iyong binti. Sino ang nagdulot ng gulo dito? Ikaw ba? Zhou Zong, siya ang sumuntok sa akin. Zhao Zong, bakit mo ako sinaktan? Siya ang sumuntok sa akin. Ikaw, hayop ka. Ang kapatid ni MR Xiao ay hindi mo pinapakialaman. Zhao Zong, nagkamali ako. Tama na, Zhao Zong. Huwag siyang saktan. MR Xiao, si Old Wu ay bumalik sa dating ugali. Pinarusahan ko na siya para sa iyo. Pwede ba nating ayusin ito? Ayusin. Ano ang gusto mong gawin? Gagawin natin. Tungkol sa kontrata. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na agad. 10 taong kontrata na may pinakamataas na pamantayan. Walang problema. Sa susunod, mag-ingat ka. Huwag kang magpakadalubhasa. Alam mo ang magiging resulta. Brother Feng, bakit takot na takot sa'yo si Zhao Dongjiang? Hindi ko maintindihan. Sa totoo lang ako. Ay ikatlong henerasyon ng lahi ng sinaunang dragon. Ang aking guro ay isang dragon na umakyat sa pagiging immortal. Ako ang kanyang huling alagad. Pangalan sa daan ay... mag-imbento ka pa. Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala. Ito. Ito si Qian Hui. Feng Ji, gusto kita, Qian Hui. Alam ko na sa tingin mo, itinuturing mo lang akong kapatid na babae. Pero simula ngayon, umaasa akong makita mo ako bilang isang ganap na babae. Kahit natanggihan mo ako ngayon, hindi ako susuko. Nagugutom na ako, tara kain tayo. Dahan-dahan lang sa pagkain. Wala namang agaw sa'yo. Qian Hui! Ayos ka? Kay Wei Qiang, bakit ka nandito? Narinig muntik ka ng mapahamak. Nagalala ako. Kaya nandito ako. Ayos lang ako. Umalis ka na. Maganda ang batang ito. Si Hui, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Sinong walang hiyang bata ang naglalakas loob na makialam sa akin? Mas mabuting mag-isip kayo. Kung hindi ko kayo palulusutin. Bang! Gusto mong tulungan siya? Wala akong pakialam. Hindi nila ako sinaktan. Lech, sugurin mo siya. Tandaan mo ako. Hintayin mo lang ako. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ayos lang, mga gasgas lang ito. Basta't ayos ka lang. Magaling ang pag-arte mo, Nakipagsabuatan ka sa kanila para magpanggap na nasaktan kay Chihu. Anong pinagsasabi mo, bata? Hindi mo kayang aminin. Hoy, anong ginagawa mo? Okay ka ba sa kinalabasan ng mga bagay? Lokohin ako. Paliwanag ko. Umalis ka. Ayoko nang makita ka. Nakakainis. Nakakainis, tandaan mo yan. Maghintay ka lang.
huwag ka nang magalit. Oh, umuwi ka na muna kasama ang mga kaklas mo. May pupuntahan pa ako. Hahanapin ako ni mamaya. Oh, matulog ka na rin ng maaga. Kanina hindi mo pa maamin, pero bakit ngayon bigla kang umamin? Ang yabang mo pa rin. Ano? Wala si dito. Sinira mo ang plano ko ngayon. Hindi kita palalampasin. Hanapin. Ang kuya ko! Nagkukunwaring patay! Huwag kang maghulo! Salamat. Ginoo, ikaw na ang susunod. Bakit ganito? Ano ang ginawa mo sa akin? Maliit lang itong parusa para sa iyo. Kung makita kitang nanggugulo ulit kay Kiansui, ang pilak na karayom na ito ay tutusok sa iyong sentido. Nakakainis. Mali ako. Sobrang kati. Patawarin mo na ako. Huwag magalala, basta makayanan mo ang 7 araw, gusto itong mawawala. Kuya Feng, aga mo umuwi. Di ba't mga magulang nasa karawan ni Lolo? Nag-aalala akong mag-isa ka sa bahay. Hoy, mga magulang, tapos na ba ang kaarawan ng ganito kabilis? Bakit maaga umuwi? Gusto ng mama mo ibigay ang daang taong gulang na ginseng kay lolo mo. Hindi ko alam kung bakit naging ugat ng puno ang ginseng. Nakakainis. Pinagtawanan kami ng mga tita at tito mo at pinalayas pa kami ng lolo mo. Sinabi ko noon, huwag makipagpaligsahan, ayan tuloy. Gusto ko sanang ipakita ang kakayahan ng tatay mo, siyang PH. Xiao Feng, bakit ka tumatawa? Baka ikaw ang kumuha ng ginseng na iyon. Ma, tigilan mo na ang paghanap kay Xiao Feng sa lahat ng bagay. Sino pa ang aasahan ng batang ito kundi siya? Ma, dapat si Xiaowei ang tanungin mo tungkol dito, hindi ako. Kalokohan! Hindi magnanakaw ang anak ko. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ngayon ay nakipag-ugnayan ka sa mga lokal na siganisan Maolin. Mas mabuti pang ibalik mo na agad ang ginseng sa akin. Kung hindi, ipapakulong kita. Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang bagay. Brother Firesnake, napilit ko na si Commissioner Han na talakayin ang painting. Salamat, Brother Firesnake. Sabi ni Brother Nan na kapag nakuha na ng anak ni Han ang pera, isama mo siya rito para magsugal. May share ka sa kita. Walang problema. Paano ba? Boss, si Commissioner Han nga ang nagnakaw ng ginseng para ibenta sa herbal market. Tingnan mo. Si Han, ang commissioner, ay walang kwenta, walang kita, puro lakwat sa araw-araw, sumama ka sa kanila. Boss, ang club na ito ay pag-aari ni Chen Jianan. Nakapaglaro na ako dito 2 beses. Sino si Chen Jianan? Brother Nan, presidente ng Nan Chamber of Commerce. Ang taong ito ay malupit at walang awa. Kahit si Zhao Dongjiang at ang pangalawang anak ng Wang Group na si Wang Yongfen ay nagbibigay respeto sa kanya. Ganoon siya kalakas. Tara, tingnan natin sa loob. Sino ang hinahanap nyo? Hindi mo ba ako kilala? Ito si Third Brother. Matagal ka nang hindi pumupunta dito para maglaro. Hindi ba? Dinala ko ang mga kapatid para maglaro. Third Brother, HMM, mukhang ang taong ito ay mukhang inosente. Malamang siya ang magbibigay ng pera sa iyo. Ang talino mo talaga.
Basta, natalo ako. Huwag mawalan ng pag-asa. Sa susunod na laro, siguradong mananalo ka. Umalis ka nga. Huwag mo akong istorbohin. Umalis ka na. Ikaw. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Ayos ka lang ba? Alam ba ni tatay na nagsusugal ka? Sinasabi ko, huwag kang magkalat ng kwento, kundi lagot ka. Sumama ka sa akin sa labas. May itatanong ako sa'yo. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Ah, tumigil ka diyan. Anong balak mo? Mangkidnap? Bitawan mo si Sanji. Oh, isama mo rin siya. Ha? Bakit mo siya binitawan? Isara mo yung bunganga mo. Papatayin kita. Sinong gago ang nagkakalat dito? Guochiji, tulungan mo ako. Bata, si Han Xiaoy ay espesyal na bisita namin dito. Pakawalan mo agad ang tao, kundi makikita nyo ang ganti. Aba, matapang ka rin. San Maoling. Ang lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ni Nanji. Gusto mo bang mamatay? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang makialam. Mag-ingat ka, baka mapahamak ka. Dito ito sa teritoryo ni Nanji. Respeto kay Zhao Dongjiang. Pakawalan mo ang tao at umalis ka. Pero kung gusto kong isama ang tao, ikaw bata, hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tara na! Si Wenhu ay naghihintay dito. Lahat kayo umalis! Anong tinitingnan nyo? Bilisan nyo! Bakit hindi ka pa pumapasok? Bilisan mo at huwag nang magpatumpik-tumpik. Lumabas! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Umaalis na! Anong tinitingnan nyo? Xiaofeng, huwag magulo. Binabalaan. Nakahanda na ang hukay ni boss. Pwede na itong gamitin kahit kailan. Kumilos ka na. Nasaan ang ginseng at mga painting? Ang unang magsalita ang maliligtas. Si Xiaowei ang nagnakaw ng ginseng. Ibinenta niya ito sa kalye ng mga halamang gamot kaninang umaga sa halagang 200,000. Ang mga painting ay isinangla niya para sa utang sa mataas na interest. Lahat ng ito ay ideya ni Xiaowei. Wala akong kinalaman dito. Palayain mo na ako. Ikaw ang nagutos na nakawin ang ginseng at mga painting ng tatay. Ginawa mo ito, hindi kita pinilit. Dahil sa iyo, nabaon ako sa utang sa mataas na interest. May konsensya ka ba? Ikaw ang naghangad ng madaling pera sa sugal. Wala kang kakayahan. Sino ang dapat sisihin? Xiaofeng, nangako ka sa akin. Kung sino unang bumuka, siya unang kikilos. Xiaowei, mag-isip ka. Hindi mo dapat piliin ang babaeng ito na kilala ng lahat. Sino ang sinasabi mong kilala ng lahat? Ha? Hindi ba't nagtrabaho ka bilang therapist sa isang spa? Ikaw, bumaba ka rin. Malanding babae. Papatayin kita. Ikaw pa rin ang may kasalanan. Ito. Tama na ito, Zhang Xiaolu, kung ayaw mong mamatay. Ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Sinabi ko na si Chen Jianan ang nagutos sa akin na lumapit kay Xiaowei at ibigay ang sinaunang pulseras sa tatay niya. Ano pa? Sabi ko, siya ang nagtanong sa akin na hikayatin si Xiaowei na magnakaw ng mga bagay para magsugal at manghiram ng usyuri. Plano niyang pabagsakin ang pamilyahan at pagkatapos ay bigyan ako ng malaking halaga ng pera. Mahal kong anak, bakit mo pinatay? Tumigil ka, Chen Jiada. Bakit mo kailangang kalabanin ang pamilyahan? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sinabi ko na sa'yo. Patawarin mo na ako. Ngayon pinapatawad kita. Pero kung makita pa kitang ulit, alam mo na ang kahihinatnan. Salamat kay Kuya Feng ng 3 beses. Bumalik ka at kausapin si tatay. Patatawarin ka niya, Kuya Feng. Alam kong nagkamali ako, pero may ilang milyong utang ako sa labas. Baka hindi niya kayanin.
Kung nagkamali ako, tulungan mo ako. Ikaw na laging problema ang dala kaysa solusyon. Nasira mo ang kalahati ng reputasyon ko. Ako na ang aasikaso sa pera. Ipapaliwanag ko ang lahat kay tatay. Sage, pumapayag ako. Pumapayag ako. Kuya, mamaya kailangan mo akong samahan sa isang lugar. Sa susunod, ako na ang bibili ng ganitong kaliit na bracelet. Bakit kita papahirapan maglakad? Hindi ito ordinaryong bracelet. Kapag tama ang bili, makakaligtas ka. Kapag mali, delikado. Ang tungkol kay Chen Jianan, kailangan mo pang mag-imbestiga. Pakiramdam ko may mas malalim na dahilan sa likod nito. Tapos na, walang problema. Kapag na-short sell na natin ang Han family, wala nang makakalaban sa atin sa negosyo. Hintayin ang good news mula kay MR Chen. Relax ka lang. Si Commissioner Han na lang ang bahala. Siya mismo ang magpapabagsak sa buong pamilya Han. Cheers! Masama ito. Dinala na si Commissioner Han. Na-briefy ko na. Si Xiaofeng, ampon ng pamilya Han, ang nakakuha ng impormasyon mula kay Jiang Xiaolu tungkol sa plano natin. Bakit noong nakaraan, siya ang nanakit sa akin sa palaruan ng paaralan? Mahal na hari, kailangan mo akong ipagtanggol. MP, bakit kailangan pang magabala ng hari para sa isang ampon? Sinabi ko na magpapadala ka upang dakpin siya para sa akin ngayon. At papatayin ko siya ng sariling mga kamay. Sandali, sabi nila sobrang maalaga si Xiaofeng sa kapatid niya. Kung mahuli natin ang kanyang kapatid, hindi ba't susuko si Xiaofeng sa'yo? Totoo nga, walang mas lalala pa sa puso ng isang babae. Magpadala ka ng tao para itali ang mga biniling gamit at yakyat dito. Oh! Kian! Pasensya na, nakalimutan kitang sunduin nung bakasyon mo. Walang problema. Sinundo ako ni Achi Hui. Kahit ang magnanakaw ay bumabalik pa rin. Sabi mo, ikaw ba ang kumuha ng ginseng at mga kaligrafya sa bahay? Ma, hindi magnanakaw si kuya. Huwag mo siyang paratangan. Tingnan mo ng maigi. Ikaw talagang walang hiya. Tingnan, hindi kita papatawarin. Lauhan, hindi sinasadya ni Xiao Wei. Si Xiao Wei ay naging ganito dahil sa pag-spoil mo bilang ina. Anak ko siya. At kung paano ko siya palakihin ay nasa akin. Hindi ba't kumuha lang siya ng kaunting bagay? Ano, papatayin mo pa siya? Sumama ka sa nanay mo. Anak! Xiaofang, nagkamali si tatay sa pag-aakusa sa iyo. Humihingi ako ng tawad para sa nanay mo. Walang problema, tay. Sanay na ako. Kuya Feng, Nadapuan na ng masamang enerhiya mula sa mga kwintas si Papa. Ano ang gagawin natin? Ang tunay na puting jade ng mga kwintas ay nabendisyonan na ng isang master. Kaya nitong paalisin ang masamang enerhiya kay Papa. Kuya Feng, sorry sa mga nangyari nitong mga araw. Pero kahit ano pa man ang mangyari, maniniwala pa rin ako sa'yo. Walang issue. Babalik na muna ako sa kwarto. Oh, okay. Kuya, si Achi Hui ay bagay na maging asawa mo, hindi ba? Oh, ano ba itong sinasabi mo? Kian? Hindi ba weekend ngayon? Bakit ang aga mo lumabas? May lakad ako kasama ang mga kaibigan para mag-shopping. Sage Ingat. Oh. Bilisan mo. Pakawalan mo ako. Tulong! 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 Sino kayo? Bakit nyo ako hinuhuli? May utang ang kapatid mo sa akin. Kaya dito ko kukunin. Narinig mo ba? Xiao Wang. Kung gagalawin mo ang kapatid ko,
maghanda ka na. Paano ba? Sai, ikaw na ang bahala dito. Pagdating ng oras, iwanan mo ng buhay si Xiaofeng para sa akin. Mukhang may nakuha si MR Chen. Salamat kay Wang Ershao at Miss Jiang. Wang Xiao, gusto rin nilang makita ang mga dating kaklas. Gusto mo bang makita? Sage! Halika. Mukhang matapang ka. Bata, dumating ka rin. Kuya, Ang bilis mong dumating. Kung may issue, sabihin, bitawan mo ang kapatid ko. Galawin si Wang Yongfeng. Alam mo ba kung anong pinasok mo? Si Wang Yongfeng ay malapit kay Zhao Dongjiang, ang boss ng 3 asno. Huwag tayong magkamali ng intindi. Zhao Dongjiang. Ano ba si Zhao Dongjiang? Anong kinain mo at ang tapang mo? Sakto, walang bagay. Kung sino man ang maghanap sa akin, magdusa ka. Ako ang bahala. Anong balak mong gawin? Kuya, mag-ingat ka. Nais naming patayin ang aking Zhao Zi. Pangatlong kapatid, ibalik mo muna si At Kian. si Xiaofeng, pagkatapos matutong makipaglaban, ay nakaaway ang pamilya Wang. Kilala mo ba ito? Ang jade pendant ng aming pamilya. Bakit nasa nakatatandang kapatid ko ang pendant? Paano mo nakuha? Hoy, Kuya Chen. Haha. Kapatid na Feng. Sinabi ng iyong kapatid na si Wang Yongfeng na gusto niya akong patayin at basagin ang aking mga binti. Ang tarantadong ito, nagbabalak pa siyang magansang. Magkapatid tayo sa sumpaan at sa antas. Dapat kang tawagin niyang kuya. Sandali lang, pupuntahan ko agad ang walang iyang ito. Tara, ako na ang bahala. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Fengdi, bigyan mo ng respeto si Deji at ituturo ko siya ng maayos. Chenji, sabihin mo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tatawagin mo ulit akong Fengji. Tapos na ang usapan, Fengji. Sino ang nagudyok sa'yo na gawin ito? Sinabi mong tawagin ko siyang Kuya Feng. Pero ano ba talaga siya? Kung hindi lang dahil sa'yo naging ganito ka. Inalis ko ang 2 binti niya ng maaga. Bastard stuff! Sino ang nagbigay sa'yo ng ganitong kalakas na loob para magrebelde? Kung hindi mo makuha ang pagpapatawad ng iyong kuya Feng ngayon,
Sasabihin ko kay tatay na paalisin ka ang iyong ina sa Wang Group. Kuya Feng, nagkamali ako. Si Chen Jianan ang nagtulak sa akin. Si Chen Jianan ang may sala. Hindi ko na gagawin ulit. Pakiusap, patawarin mo ako. Kuya Feng. Chen Ji, hindi maganda ang ugali ni Feng Yi. Hindi siya nagbago kahit kaunti. Baka magkaproblema siya balang araw. Si Sanji ay nagutos kay Qian Hui na alagaan si Qian Qian. Samahan mo naman ako sa isang lugar. Tigil. Gusto naming makipagkita kay Chairman Chen. Bakit gusto niyong makita si Chen? May appointment ba kayo? Kung wala, hindi kayo makapasok. Boss, tulungan mo. Kung wala kayong appointment, umalis na. Sabihin mo sa pamilya Chen. Desperado na ako. Anong nangyari, Presidente? Mukhang nagmamadali ka. Si Xiaofeng ang dumating. Ano? Hindi ko siya napatay. Si Xiaofeng ay napinsala ko na. Ngayon ay mag-usap tayo ng direkta. Ikaw ang nagpahuli sa kapatid ko at nanakit ng tao. Tapos na ang usapan natin. Sa plano mo, kay Han Jingwei worth 350,000 kapalit ng buhay ng dating chairman mo. Masyado kang natatakot, may nag-aagawan sa kanya para sa akin. Inumin mo ito. Mabilis na babalik ang lakas mo. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Siyempre, sa taong nagbigay sa akin ng inspirasyon. Tatawag ba ako sa pulis o grupo? Hello, Saiji. Pupunta na ako ngayon. Third brother, diretsong dalhin mo ako sa pamilya Cheng. Nawalan ng malay si sister-in-law. Mahal, gising ka na. Huwag mag-alala. Ayos lang ako. Feng, ano ba talaga ang nangyari? Si Cheng at ang kanyang asawa ay nalason. Huwag matakot, Cheng. Naipigil ko na ang lason sa katawan ng iyong asawa. Ibigay mo sa kanya ang antidote na ito at siguradong gagaling siya. Hindi ko ililihim sa iyo. May nagmanipula sa sasakyan ng asawa mo noong aksidente. Nag-imbestiga na ako, pero wala kaming nakita. At ngayon nangyari na naman ito. Feng, tulungan kaming malaman ang totoo. At ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ng Yongqian Group. Cheng, huwag ka formal. Magkapatid, tutulungan kita hanggang dulo. Manugang, hindi ka pa lubos na nakabawi mula sa aksidente sa Coast noon. Inihanda ko ang sabaw ng ginseng. Bumangon at uminom dahan-dahan. Anong ginagawa mo? Ikaw ang naglagay ng lason sa asawa ni Cheng.
Ikaw na walang hiya. Huwag mag-akusa ng walang ebidensya. Manugang ko siya. Huwag mo akong sisihin kung wala akong magawa. Bastos na bata, huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Siya ang manugang ko, kaya huwag mo akong sisihin kung magaspang ako. Ito ay 5 lason na pulbos. Hindi ito akin. Tiyak na ikaw ang Naglagay nito sa akin. Yongcheng, kailangan mong maniwala sa akin. Bakit ka nagkakagulo? Ama, kailangan mo akong ipagtanggol. Inaalagaan ko ang asawa ni Yongcheng. Pero ang manloloko sa kalye ay sinasabing nilason ko siya. Nanay, may hindi ba pagkakaintindihan sa pagitan mo at ni Feng? Pati ikaw, pinagtatanggol mo siya. Ama! Ito ang kapatid sa sumpa, si Xiao Feng. Ano nangyayari? Pangulong Wang, hintayin nating matapos ang paliwanag ni Cheng na asawa bago mo kami paalisin. Hindi ba huli? Ama. Ang dahilan kung bakit nilason ako ni tita ay dahil binalaan kita. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Sig, bakit nga ba? Dahil nahuli ko si tita na may lihim na pagkikita sa ibang lalaki. Kaya gusto niyang lasunin ako para patayin ako. Ate, Pwede kang magkamali sa pagkain, pero hindi sa salita. Hindi ako nagkamali. May ebidensya ako. Noong nakaraang linggo, dinala ko ang buhok ni na Yongfeng at Bunny para sa pagsusuri ng pagiging magulang. Ito ang resulta. Ikaw! Walang hiya ang tapang mo! Kunin mo ang latigo ko, tatay! Bilisan mo, tatay! Siguradong may pagkakamali ito. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi kita anak! Ikaw ay anak ng babaeng ito na ng ibang tao. Walang hiya ka! Ikaw ay may relasyon at sinisira mo pa ang ama ni Yongzheng. Tingnan mo ngayon. Nanay, ipaliwanag sa tatay ko. Sabihin hindi totoo. Ako ang anak ng tatay ko. Hindi ka talaga ang kanyang tunay na anak kung hindi dahil sa pera. Hindi ko sana pinakasalan ang matandang ito. Hindi ko ipapakasal ang sarili ko sa matandang iyon. Mabuti. Aminin mo na lang. Ay kailangan nating linisin ang pangalan ng pamilya Wang. Dahil sa ating ugnayan bilang pamilya, palalayain ko sila. Umalis na kayo agad. Isama mo ang iyong ina. Umalis na kayo ngayon. Bakit pa alisin? Gawa-gawa ng pamilya niyo ang papel para siraan ako. Ang sampal na ito ay para sa iyong hipag bilang nakatatandang kapatid. Hindi ko ilalantad ang iyong tunay na pagkatao. Pero huwag mo na akong hayaang makita ka sa Bingcheng. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang ating pagkakaibigan. Maghanda na kayong umalis. Tayo na. Ma, sa tingin mo ba wala na tayong natira? Sino ang nagsabi niyan? Mag-concentrate ka sa pagkuha ng Wang Group. Tutulungan tayo ng iyong ama. Ano? Kailangan kong bumalik agad para ayusin ito. Mahalaga ang problema sa kumpanya ni Qianhui. Umuwi ka na. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan si Hui dati? Mukhang may kailangang asikasuhing urgenteng bagay sa kumpanya. Oh, Tawagin mo ang boss mo dito. Gusto ko ng maliwanag ngayon. Papuntahin mo ang boss mo dito. Papuntahin mo ang boss mo dito. Lumabas ka. Pwede ba? Matanda ka na. Ito ba ang lugar para magwala? Umalis ka. Sino ka? Batang paslit? Sino ako? Ako ang Vice Presidente ng Han Group. Ayos, ikaw ang hinahanap ko. Anak ko bumili ng insurance dito. Nagka-aksidente, pero hindi inasikaso.
Nasaan ang hustisya? Hustisya! Ako ang hustisya! Anong ginagawa mo? Sapat ang gulo. Nagwawala ang matandang ito. Hindi ba makakaapekto sa kumpanya? Responsible sa Han Group. Ano mang problema, sabihin mo sa akin. Napakabuti mo, Iha. Tingnan mo, bumili kami ng insurance dito sa inyo. Nagkaroon ng aksidente. Kailangan namin ng pera. Ginoo, walang problema sa kontrata. Pero kailangan ko ng oras para maayos ito. Maghihintay pa? Hindi ba ito panloloko? Sinasabi ko sa inyo, kayong mga mapagsamantala, patay na ang tao, pero wala pa ring tulong. Grebe kayo, mapagsamantala. Kayo ay malinaw na nandaraya. Tatawag ako sa media para ilantad ang grupo ninyo. Kayo ay mga mapagsamantala. Ay, sinasabi ko sa'yo, patay na ang anak ko ngayon. Kailangan ko ng pera para sa libing. Ayon sa kontrata, dapat bayaran ng hindi bababa sa 4 milyon. Tingnan mo ang kontrata. Lolo, 4 milyon ay ibibigay ko. Pero hayaan nyo muna akong makita ang anak nyo. Sino ka ba? Kapatid niya ako at tagapamahala ng kumpanyang ito. Boss, dalhin mo ang anak dito. Makita ko siya. Ililipat ko agad ang pera sa account mo. Tingnan mo itong matanda. Si Xiaofeng, tingnan mo ang ginawa mong gulo. Tignan ko kung paano ka magtapos. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko agad sa iyo ang magandang palabas. Matandang lalaki. Matanda, hindi ba sinabi mo na patay na ang anak mo? Oo, binata. Talagang magaling kang manggagamot. Nagawa mong buhayin muli ang anak ko. Saludo ako sa'yo. Tumigil ka, matanda. Nagkunwari kang patay para makuha ang insurance. Tatawagan ko ang pulis para hulihin ka. Sino ang nandaya sa insurance? May patunay mula sa ospital kahapon. Magaling ang binata. Anak ko, hindi pa oras para mamatay. Matandang loko, sa edad mong yan, lumalabas ka pa rin para magpanggap. Hindi mo ba nahihiya? Sino ang nandaya sa insurance? Pinapayuhan kita na ipaliwanag mo ng maayos. Kung hindi ako magdadalawang isip na patayin siya ulit. Kaya mo! Bibilang ng 3. Kung hindi mo sasabihin, huwag sisihin sa hindi binigyan ng pagkakataon. 1, 2, siege na, amin na ako. Huwag mo akong patayin. Wala akong lakas ng loob. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko na lahat. Hindi ko na kayang makipaglaro pa. Magsalita ka Nang maayos. Sino ang nagutos sa inyo na gawin ito? Si Presidente Chen ang nagutos sa amin na gawin ito. Presidente Chen ay Chen Jianan ng Annan Chamber of Commerce. Mukhang hindi pa rin siya natututo kung paano maging tapat si Hui. Huwag na kayong makialam sa bagay na ito. Ibigay niyo sa akin. Sinabi ko na ang lahat ng totoo. Pakiusap, palayain nyo na kami. Pwede ba? Palayain nyo na kami. Kung wala si Brother Feng, hindi mo kami palulusutin. Xiaowei, dalhin mo sila sa presinto para di na makagulo kay Brother Feng. Hindi na dapat madagdagan pa ang abala kay Brother Feng. Kailangan kong personal na harapin ang pamilyang Chen. Ano? Gusto mong tulungan akong pabagsakin ang kapatid mo? Sa totoo lang, tinutulungan mo akong makuha ang magandang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 0% na bahagi bilang gantimpala. Ano sa tingin mo? Kailangan ko munang pag-isipan. Pero Wang Ershao, pwede ko bang itanong? Bakit mo ito ginagawa? Hindi mo na kailangang malaman. Mas mabuting huwag nang magtanong. Marhan, hindi mo pwedeng hingin.
Emma Han, ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta sa Annam Chamber of Commerce ko? Chairman Chen, paulit-ulit mong ginagamit ang mga ganitong mababang paraan laban sa Han Group ko. Hindi ka ba masyadong lalaki? Ang mga salita ay nangangailangan ng ebidensya. Kung hindi lang dahil sa maganda ka, matagal nang nagkagulo ang mukha mo. Gusto ko lang sirain ang reputasyon mo. Ano ang magagawa mo sa akin? May utang ka ng milyon sa lupa at ang ampon ng pamilya Han ay pumunta para guluhin ang lugar ko. Dapat magbayad ang pamilya Han. Huwag saktan si Kuya Feng. Anong kondisyon? Ang kondisyon ay pirmahan mo ang kontratang ito at palalayain ko si Xiao Feng. Hindi ko ibebenta ang Han Group sa iyo. Pero kung makakasama mo ako, Baka magbago ang isip ko. Bitawan mo ako. Hayop ka! Bitawan mo ang ate ko! Ikaw mismo ang nagdala nito sa sarili mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo siya! Ang lakas ng loob mong mag-isip ng masama kay Tianhui. Naghahanap ka ng gulo! Chen Jianan, binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Naalala mo ba ang ibinigay ko? Sa ilalim ng puso, pindutin ng 3 pulgada pababa. Nilason mo ako! Maliit na bata! Pinatay kita! Mahal na hari, ang gamot na inihanda ng aking guro ay nakatuon sa balanse ng yin at yang. Isang mainit, isang malamig, sabay inumin para maging epektibo. Sino ang nakakaalam kung niloloko mo ako? Sinusubok kita, nakakalason ang potion na ito kung hindi mo inumin ang bote ng antidote sa loob ng 3 araw. Susunugin mo ang iyong mga ugat. Ibigay mo ito sa akin. Maaari kitang bigyan, pero gusto ko ng kalahati ng shares sa Annam Chamber of Commerce. Nananaginip ka! Kalahati ng shares ng Annam Chamber of Commerce ay 50 milyon. Kung wala kang potion, sa loob ng 3 araw, ang iyong puso, atay, pali, at baga ay masunog. Ako lang ang makakatulong sa'yo. Kung makakayanan mo, saludo ako sa'yo bilang tunay na lalaki. Chihui, umalis kayo, huminto. Tandaan mo, may kapatawaran ng kasalanang mula sa langit, pero walang kaligtasan ng kasalanang gawa ng tao. Tara na, Chihui. Rufeng, magtulungan tayo. Ang tanging kondisyon ko ay patayin si Xiaofang. Salamat sa'yo, Xiaofang. Kung hindi dahil sa'yo, si Han Qianhui ay nabuli. Hindi ba't si Xiaofeng ang unang nanggulo sa Annam Business Association? Bakit hindi ka makatarungan? Si ang unang nangutang ng pera sa mga usyurero. Huwag mong ipagtanggol ang iba. Si, ang tunay mong kapatid. Bakit mo dinidepensahan ang yan? Baka may gusto ka sa kanya. Xiaowei, huwag mong ilihis ang usapan. Ma, huwag ka magalit. Kasalanan ko. Ako ang nagdulot ng problema kay Qianhui. Dahil inamin mo na ikaw ang nagdulot ng problema, magbigay ng kabayaran. Ano bang gusto mong ipalit? Basta ibigay mo ang kalahati ng shares ng Annam Business Association kay Xiaowei bilang kabayaran mo sa pamilya Han. Nanay, Sobra naman ang hiling mo. 50 milyon yan. dapat lang nasuklian niya ang pag-aalaga ko sa kanilang dalawa. Basta ibalik mo ang shares, pwede na kayong umalis na magkapatid. Si Xiaofeng at Qian Qian ay mga anak ng pamilya Han. Hindi alis. Mananatili sila sa pamilya Han. Kung alis, umalis ka. Han Dongping, wala kang puso. Mula nang pumasok ako sa pamilya Han, araw-araw ko silang inaalagaan ng maayos.
Ngayon na malaki na ang mga anak, ikaw na rin, pinapaalis mo na ako. Talagang malas ko. Tatay, bakit mo sinisisi si nanay? Wala kang karapatang magsalita sa mga bagay na sinisira sa pamilya. Ayaw kong ibigay kasi masama ang ugali ni Chen Jianan. Siguradong gaganti siya. Kapag nangyari yan, ang pamilyahan ang magdurusa. Huwag kang magkunwari. Kung gusto mong makipagsabuatan, sabihin mo. Oo nga, ang kalahati ng shares na ibinigay ni Chen Jianan sa iyo ay dahil sa impluensya ni Wang Yongqing. Wala kang kinalaman doon. Huwag magaksaya ng oras. Inalagaan ka namin maraming taon. Umalis ka na. Gabi na. Saan kayo titira? Ay naku, Qianhui, huwag mo nang pigilan ang magandang pagkakataon nila. Oo nga, ate, tingnan mo ang kontrata. Tingnan mo ang kontrata. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag mo akong lapitan. Tandaan mo rin, kung isang araw ay lumapit ako sa'yo, maghuhubad ako at tatahol sa labas ng pinto. Sangko, sa mga susunod na araw, hahanap kami ni Qian ng tamang lugar at lilipat na kami. Huwag naman, basta't kumpleto kayo. Pwede kayong manatili hanggat gusto nyo. Sangko, sa mga susunod na araw, pakibantayan mo ang pamilyahan para sa akin. Natakot ako na baka maghiganti si Chen Jianan. Kinuha ng pamilyahan ng shares at pinalayas ka pa. Bakit kailangan maging ganito ang relasyon? Ang inalala ko ay si Qianhui at si Papa na pinahirapan mo ng ganito. Si Chen Jianan, hindi ko siya inaasahang magpapasaway. Paano kung Magsanipwersa sila ni Wang Yongfeng? Oh, alam ko na. Si Chairman Chen at si Commissioner Han ay nasa Blue SKY Club. Pupunta rin ako para harapin ang dapat kong harapin. At ipapabalik ko kay Commissioner Han ang kinuha niya. Oh, hey mga kaibigan, mag-imbita ng mas maraming tao para sa pagkain, inumin at kasiyahan. Sagot ko na lahat. Oo, tama. Mag-imbita ng ilang magagandang babae. Chairman Chen. Chairman Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ng pamilyahan ang 50 milyon ko. Kukunin ko ang buhay mo. Patas lang yan. Jin Chen Chen. Si Zhang Xiaofeng ang kumuha. Hindi ako. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa'yo. Anong laso ng pinakain mo? Ipaalam mo sa pamilyahan. Si Xiaowei. Di ba umalis ka makipaglaro? Bakit ka tumatawag? Anak, anong nangyayari? Ma, ibalik mo ang shares kay Chairman Chen. Anak, ano bang pinagsasasabi mo? Ako si Chen Jianan. Kung hindi ko makita ang kontrata bago mag-alas 2 ng hapon, Tulungan mo akong iligtas ang buhay ko. Mama! Bilisan mo, tulungan mo ako. May utang ka sa akin. Pinilit mo ako. Narito ako, Xiaofeng. Magkikita tayo. Alis na ako papuntang eskwela. Shag. Paalam kuya. Han Zhengwei. Sila ay dinakip ni Chen Jianan. Tara, puntahan natin si Chen Ji para makipaglaro. Hong Li, narinig kong umalis ka na sa pamilyahan. Sa totoo lang, pinalayas ako. Ang pamilyahan talaga, hindi marunong magpasalamat. Gusto mo bang tulungan kita para makaganti? Ay, Chen Ji, mukhang matatalo ka sa laban na ito. Hello, I'm Wang. I'm Han Qianhui from Han Group.
Han Qianhui, MR Wang, ganito kasi. Dinakip ni Chen Yanan ang kapatid ko. Humihingi ako ng tulong iligtas siya. Pinalaman ba ang pagkakaaresto ng kapatid mo sa pamilya Wang? Hindi ba't si MR Wang ang tumulong sa akin para makuha ang kalahati ng mga shares? Pakiusap, tulungan mo kami para sa anak ko. Ang nakaraang tagumpay ay dahil kay MR Xiao. Ano ang kinalaman ko doon? Si MR Xiao by si Xiao Feng na isang tambay sa kalsada. Paano siya naging ganoon kagaling? Nanay, mas okay na ibigay ang shares na 50 milyon. Hindi pwede. Mas mahalaga ba sa iyo ang buhay ng anak mo kaysa sa pera? 50 milyon yan. Magaling ka, Chen. Mukhang natalo ka. Mahusay ka, Feng Di. Tanggap ko ang pagkatalo. Samahan mo kami manood ng palabas. Hoy, tatay! May magandang balita ako para sa iyo. Buntis ako. Hindi pa alam ni Yongcheng. Plano kong sorpresahin siya mamayang gabi. Yongfeng, ano ang balak mo? Ate, nandito ako para magmakaawa sa iyo. Pero ginamit ko ang pamangkin ko bilang hostage. Dahil sa iyo, nawala sa akin ang lahat ng ito. Huwag kang lumapit. Huwag. Ate, tulungan mo ako. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ibabalik ko ang dokumento ng proyekto sa iyo. Han. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon ninyo ngayon. Huwag kayong lumapit. Tingnan niyo ako. Kung ang ganda mong mukha ay masugatan, hindi na ito magiging maganda. Huwag hindi tumupad sa usapan. Ibinalik ko ang gusto mo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Huwag magmadali. Hindi pa dumarating ang hinihintay ko. Nandito na ako. Hindi ba? Pakirelease mo sila, Kuya Feng. Xiao Feng. Ang mga shares na pinaghirapan mong makuha. Siya at ang iba pa ay nagpadala sa akin muli. Chen Jianan, gusto kong patayin ka ng madali tulad ng isang kamay. Bakit hindi ko ginawa? Nangako ako sa aking guro na hindi basta-basta papatay. Pero kung hindi mo maalis ang masamang ugali, huwag mo akong sisihin. Xiao Feng, huwag mong isipin na dahil sa suporta ng pamilya Wang, ay kaya mo akong talunin. Wala rin akong pakialam sa pamilya Wang. Chen Jianan, paulit-ulit mong ginugulo ang aking teritoryo. Ngayon, gagawin kong durog ang Annan Chamber of Commerce. Tinatakot mo ako. Xiao Feng, sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob kang galawin ako ngayon, sabay tayong mawawala. Ito ay alitan sa pagitan natin. Hayaan mo silang umalis muna. Mabuti iyon. Ngayon lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kuya Feng! Ang ganda ng eksenang ito. Ikaw ba ay nagbanta rin kay Qianhui ng ganito? Aba, ikaw talagang walang hiyang Xiaofeng. Xiaofeng, speak properly. Never said don't. You'll give everything. Huli na, ang gusto ko ngayon ay ang buong Annan Chamber of Commerce. Okay. Ayan, nakuha mo na lahat ng gusto mo, pero ayaw mo akong pakawalan. Hindi ko kailanman sinabing palalayain kita. Hello. Isa-isa, zero ba ito?
Chen Jiangnan, inaakusahan ka ng pagpapatakbo ng iligal na kasino at pagpautang ng pera sa mataas na interes, kaya arestuhin ka para imbestigahan. Xiao Feng! Wala kang kredibilidad! Hindi ba't natutunan ko ito sa iyo? Xiao Feng, ikaw ay isang walang hiya. Hindi ko kailanman sinangayunan na palayain ka. Chen Ji, bahala ka sa Annan Chamber of Commerce. Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Iiwan ko sa iyo ang Annan Chamber na nasa ayos. Xiao Wei, ano ang nangyari? Pinainom niya ako ng gamot. Ano? Nalason siya ng matindi. Ano ang gagawin natin? Feng Ji. Dalhin muna si Xiao Wei sa ospital. Kuya Feng, Xiao Feng, wala kang silbi. Dalhin mo ako sa ospital. Hindi kayang gamutin ng ospital ang lason. Ako ang makapagbigay nito. Bilisan. Gusto mo bang mamatay ako? Lumuhod at magmakaawa sa akin. Xiao Wei, magmakaawa ka na kay Feng, Master. Ay naku, gusto mo pa bang mabuhay? Harry, nakikiusap ako sa'yo. Tandaan mo ang pangako mo. Kung hindi, alam mo na ang gagawin ko. Niligtas kita. Lahat ito ay dahil kay Qianhui at sa tatay. Kung magiging hindi ka mapagkakatiwalaan, magiging katulad ka ni Chen Jianan. Xiao Wei, Wala na siyang problema, Sanji. Ihatid mo na sila pauwi. Mabuti kumikilos na si Wang Yongfeng. Ang lason kay Xiao Wei ay katulad ng sa asawa niya. Pinatawad ko siya. Hindi siya marunong magpasalamat. Sinabi ko na ba sa'yo na huwag kang magpakita sa Bincheng? Naku kuya, huwag masyadong magalit. Gusto mo bang pakinggan muna ang boses bago ka magdesisyon na gusto mo akong makita? Yongqiang, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Ano ang balak mong gawin? Kung galit ka sa akin, harapin mo ako, pakawalan mo ang asawa ko. Bibigyan kita ng 20 minuto para mag-report. Nakikita man o hindi ang iyong hipag, kailangan kong makita ang iyong pagganap. At tignan mo na lang na mabilis na dumating ang kapatid ko. Talagang mabilis ang agos ng tubig. Ang aking hipag ay dinukot ni Wang Yongfeng. At kung maglakas loob akong hawakan ang aking asawa, kailangan kong sirain siya. Anak, sa tingin mo ba hindi maglalakas loob si Wang Yongcheng na pumunta? Sigurado akong pupunta siya. Kasi kung wala ang tulong ng hipag niya, si Wang Yongcheng ay wala. Isa pa, 2 buhay ang nakataya. Kung ayaw ng pamilya Wang mawala ang lahi, kailangan nilang magmakaawa. Si Wang Yongfeng ay hayop. Ang asawa ay... Asawa. Binigyan ko kayo ng sansa, pero hindi niyo ito pinahalagahan at niloko pa ako. Pinalayas ako sa bahay, ginagawang lahat, at inaasahang magpasalamat ako. Nalason Cheng Ji at asawa. May senyales ng pagkalaglag. Pagkalaglag? Buntis ang asawa ko. Ano na naman ang nangyari sa anak mo? Sana iligtas ka. Iniligtas ng kapatid at kapatid ang bata. Oh!
Lason sa kapatid na lalaki at hipag ni Cheng ay hindi maaring lumabas, may panloob na puwersa at masasaktan nito ang sanggol. Huwag na huwag masaktan si Yongcheng ang ating anak. Hindi ko alintana ang pag-aalaga ng bata. Ang 7 hakbang na teknik na binuo ng tunay na ama ni Yongfeng ay hindi maisusulat ng kahit sino. Maliban na lang kung pipirmahan mo, Wang Yongcheng, ang kontratang ito. Si Cheng at ang grupo niya ay gusto kang pilitin na alamin ang posisyon sa kumpanya. Paano naman ang posisyon bilang general manager ng Wang Group na hindi matanggap ng asawa at anak mo? Ayaw? Napakadakila ng iyong pagmamahal. Iyan ang kondisyon ng nanay ko, pero may isa pa akong alo. Tapusin mo na ang sarili mo. At ako ang bahala sa maghina mo. Ano ang ginagawa mo? Ano ang isinusubo mo sa bibig mo? Lason ito, isang lihim na formula na ako mismo ang gumawa. Isang buhay para sa isa pa. Nagbibiro ka ba? Paano mo tinatakot? Tulungan mo ako. Kuya Chen, sira na kami sa ganyan. Kung galawin niyo ang anak ko, walang makakaligtas sa inyo ngayon. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Tumahimik ka. Si Rongcheng ang nag-iisang tunay na anak. Ipakilala kita sa iyong ama. Liu Wei! Tulungan mo ako. Baliin mo ang kamay ko para hindi ko na magawang mag-aral ng lason. Ano? Hanggat narito ako ang pamilya. Hindi magiging pag-aari ng iba. Ikaw, walang kamatayang matanda. Hindi ko sineseryoso ang aming ina at anak. Sa araw na ito, kukunin ko ang buhay mo. Maglakas loob kang hawakan ng aking ina. Papatayin kita. Huwag na. Kuya Feng, patawarin mo na ako. Nangangako ako. Hindi na ako muling magpapakita sa Bincheng. Panginoong Wang, Kuya Cheng, ito ay usaping pampamilya ninyo. Hindi ko na dapat panghimasukan ito. Si Lao Jiang ang tumawag para gawin iyon sa kanila. Sandali lang, kuya. Alang-alang sa ating matagal ng pagkakaibigan. Nagmamakawa ako? Patawarin mo na ako? Kuya, huli na. Ang pagiging mabait sa'yo ay pagiging malupit sa sarili ko. Mag-isip-isip ka na lang sa loob ng kulungan. Wang Yongcheng, Gu Wanping, Liu Wei, kayo ay pinaghihinalaang sangkot sa pagdukot at paglalason sa iba. Ngayon, arestuhin ka. Ngayon lang ba siya nahiya? Noon ba? May hiya siya sa mga ginawa niya? Hoy, Han Qianhui, kapatid pa ba kita? May tama ka ba sa ulo? Palagi kang kumakampi sa iba. Kahit sarili mong kapatid, hindi mo pinapansin.
Tama na ang kaguluhan nyo. Tumahimik kayong lahat. Xiaowei, talo ka na, talo ka na. Kung ayaw mong pagtawanan ka ng iba, lumuhod at humingi ng tawad kay Feng Ji. Tatay, anak nyo ba ako? Tanga ka talaga. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, lumayas ka sa pamilyahan. Wala akong anak na katulad mo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko marinig, Feng Ji. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkataong ito. Hindi ako pabigat sa pamilyahan. Susunod ako kay Feng Ji. Xiao Feng, dati kang nag-aral ng tradisyonal na medisina. Wala kang karanasan sa pamamahala. Baka mas mabuting si Xiaowei ang magpatakbo ng Annan Chamber of Commerce. Ligiji, manahimik. Kay Xiao Feng ang Annan Chamber of Commerce. Wala kayong karapatang makialam! Handongping, anong ibig sabihin? Tatay, busog na ako. Uwi na ako sa pamilya Wang. Panji, sandali lang. Kung kinikilala mo pa rin kami bilang mga magulang mo ngayon, ibigay mo na ang Annan Chamber of Commerce. Nanay, huwag ka nang makialam. Hindi seryoso si Xiaowei. Paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Ate, ako ang tunay mong ama. Gusto mo ba siya? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi magugustuhan ng ate mo ang ganitong klaseng tao. Ang mapangasawa ng ate mo ay hindi man pinakamayaman. Tiyak na siya ay natatangi. Tinawag ko lang siyang tatay, pero hindi kita kinikilala bilang nanay. Kakausapin ko lang si Papa. Hindi kita kinikilala. Mama, sasabihin ko sa'yo ngayon. Gusto ko si Kuya Feng. Siya ang gusto kong pakasalan. Ate, nababaliw ka ba? Ikaw na walang kwenta. Gusto mo pa ang ganitong klaseng tao. Hindi ko ipapamana sa iyo ang Annan Business Association. Ni hindi mo magagamit kahit kaunting bahagi ni Kiantu. Wala kang utang na loob. Talagang pinipilit mo si Mama na magpakamatay. Hoy! Tama na, Papa. Tama na. Xiao Feng, ganito na lang ang mama mo, hindi makatuwiran. Papa, hindi ko hinihiling na ituring mo siyang mama. May pakiusap ako. Sa hinaharap, alagaan mo si Qianhui ng mabuti. Umalis na kayo. Kapag ikinasal na kayo, huwag niyo kaming tawagin para hindi kami mapahiya. Kuya Dong, tulungan mo akong maghanda ng kasal. Sa susunod na buwan, ikakasal na kami ni Qianhui. Sa wakas, Dumating na ang araw na ito. hindi ito madali. Inaanyayahan ang bagong kasal na magpalitan ng singsing. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang sandaling ito? Simula nang dumating ka sa aming tahanan, alam kong ikaw ang aking bayani. Mahal mo ba ako? Siyempre. At ito'y walang kapantay na pag-ibig. Ako si Xiao Feng. Mula ngayon ay inaanunsyo ko na ang lahat ng ari-arian ng Annan Chamber of Commerce ay ilipat sa pangalan ng aking asawa, si Han Qianhui.
Nais ng Wang Group na makipagtulungan sa inyo.